Ako po si Kent Rigor, adversaryo po, punong barangay po ng Barangay Bara. So you're an elected barangay po. captain. Okay, next please. Ako po si Filomena Gomez, Barangay Tanod po ni Kaping Rigor, adversaryo po. Ako po si Elmer Adversario po. Tatay po ni ni Kent Adversario. Barangay Kagawad po ngayon. Okay. So lahat po kayo taga Barangay Bara, tama po? Opo. Oh, pakipatay na lang po yung mic para isa-isa na lang po. So kayo din po yung main characters dito sa nangyari, no? Pwede nyo po bang maikwento sa amin yung mga pangyayari sa Barangay Bara nung araw ng October 29 po. 29, yes. Bali, ako po, nung araw ng 29, bago po ang isang araw bago ang eleksyon, ako po nandun sa aming tahanan. Kasama ko ba aking mga taga-suporta. Namamahinga po kami doon. Tapos po, yung tao ko po, nakita po nila na may dumating po na van na walang plate number. Tapos po ay sorry po, naiyak po ako. Plate number, tapos po, kinuha po ako nung aking tao. Ako daw po kasi yung target. Kaya nilak po nila yung pinto. Tapos nandun po, tinakbo po nila ako dun sa likod ng bahay. Noong time pong yun. Tapos yung bumalik po ako ng mga 10 minuto. Pagkatapos po nung pagpasok sa aming bahay, nalaman ko po na nawala na po yung mga gamit po, mga cellphone. Tapos po, may nasaktan po, tinutukan po ng baril ng mga 5 armadong lalaki. So, may sinabi kang merong sasakyan na dumating Yes po. na walang plaka. Yes po. Ano po yung sasakyan na dumating na walang plaka? Hindi ko po. Ito lang po yung may picture po kasi yun. Parang Montero Sport po yun. Ata po yun. Montero Sport. Apo. Okay. So, yung bahay mo, bali nilooban ng maarmadong kalalakihan. Tama yun? Apo. Okay. Tapos kayo po, pwede na rin po kayo magsalita at magkwento na rin po kayo at sa iyong pagkakataon. Pakipatay lang po yung mic, Kapitan. Ako po si Filomena Gomez. Ako po yung nasa gate ni Captain Rigor, adversaryo po. Ako po rin po ay yung sinipa po ng mga nakamaskara pong mga kalalakihan kasi po ako po nandun po sa pintuan. Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako. Tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sintido. At ang tanong po nila, nasaan ang kapitan nyo? Sabi ko, wala po dito. Bakit po ba? Ano po ba ang kailangan nyo? Ang sagot po nila ay kung ang kailangan at kagawa ng meron kayong ginagawang alumanya dito. Tinanong ko po, may warrant of arrest po ba kayo? Ang sagot po, anong warrant? Nagbebenta kayo ng boating. Sabi, hindi po yan. Yan po ay kuhan po ng 5-6 po dun sa kuhan sa Barangay Bara po. Sandali, may tanong lang ako, kompraso lang. Si Ken ba is a incumbent ka pero prior to that, Hindi po ako... are you a kagawad or Hindi something? po, wala po. Sa first time mo Bali, tumakbo? dati po, past 2010 to 2013, SK chairman po ako. Tapos po yung father ko po ang barangay captain noong that time na po yun. Yung tatay mo, ang dating Barangay captain captain. po. Yes po. Pero during the time that you ran, Nasa ano po ako. barangay captain siya, hindi? Hindi na rin po. Hindi na rin. Okay. Wala na rin po kami. 10 years po nakalipas, bumalik po kami bilang maglingkod po sa barangay. At nanalo ka? Yes po, pati po yung tatay ko first kagawad po. Okay. Sige, go ahead. Okay. Nanay, may tanong ko lang, may nabanggit ka kasi na medyo na kuha yung attention ko. Nilooban, pinasok yung bahay, tinadyakan ka, Opo. sabi mo, ng mga kalalakihan. Opo. Yung mga lalaki, ano po, mamumukuan mo niyo po ba sila? Anong... Hindi ko po sila mamukhaan po. Sir, gawa po sila yung nakamaskara.
So ito yung mga nakamaskara at nakabonet. Opo. Okay. Pero- Kaso lang, tinanong mo kung may kung may warrant po ba kayo. Opo. Bakit mo naman sila itatanong kung may warrant sila? Naka-uniform po yung dalawa. Naka-uniform ng... Pampulis po. So ang sinasabi mo, may mga nakamaskara, may mga nakabonet, pumasok sa bahay, tinadyakan ka, tinutukan ka ng baril, Opo. at may naka-uniforming pulis. Opo. Kaya mo sila naitanong kung sila po ba ay may warrant. Opo. Okay. Aside sa so aside doon sa dalawang naka-uniforme, ilan ang pumasok sa loob ng bahay? Bali pa pumasok po sa bahay ni Captain po ay 5 po. So yung tatlo, naka-civilian. Yung isa po nakasibilyan pero yung dalawa po naka-uniform po kulay blue na pulis at puti na nakapulis din po ang tatak. So yung dalawa, kasi dalawa naka-pulis, tapos isa naka-civilian, yung dalawa naka-ano? Puti po, white po, nakapulis ang pangalan. So in Tapos other words, blue, may dalawang naka-uniforme, tapos may dalawang naka-uniforme din na nakasulat pulis. Pulis po. Tapos isa naka-civilian. Opo, kulay black po ang damit. At yun ang pumasok doon sa loob. Sa labas, may nakita kaya? Di, yun na nga po lahat sila pumasok, sumunod pa rin po ako at inaawat ko po sila. Okay, maraming salamat. Tatay, kayo po, may gusto po kayong idagdag? Ako po may dadagdag lang po kasi kami po talaga yung masyadong natruman sa pangyayaring yun. Kasi po, nung kumalibag po yung aming pintuan, ako po yung nasa kwarto, ako po biglang napalabas. At paghisilip po ko sa bintana, ay may isang nakabunit po na nakakulay itim. Kaya po dinubula ko po yung pintuan. At sinandalan ko po para po hindi nila ma-distrong kay aming pintuan. Pero ang nangyari po, naiwan ko dahil ako po ay tinutukan din sa grills namin. So, Comelec, Attorney Anna May, ito po ba yung description nyo ng safe and honest election? Kasi kanina, nung tinanong kita, paano mo ilalarawan yung nangyaring halalan sa Lucena? Sinabi mo, tahimik naman at maayos. Ito po ba yung paglalarawan ng katahimikan at kaayusan? Anyway, you don't have to answer that question, but I think the answer to that is quite obvious. So, next question, kailan nyo iblinater o sinumbong yung pangyayari? Nung that time din po ngayon, nung pinasok po kami ng 11 a.m., tapos nag-respond din sila magda-12, then kinuha po kami ng 2 p.m., dinala po kami doon sa police station, nakuha po kami ng statement ng 4 p.m. po. So, rumesponde sila ng alas 12. Mag-alas 12 po yun. Teka lang, kasi medyo taliwas to sa report kanina ng PNP doon sa kanilang, ano nga ulit yung explanation mo doon, description nyo doon na Congressman Caraps? Reconstructed chronological events. So, ang sabi nyo, Kapitan, 12 pumunta sa inyo. Magda-12 po. Nag-imbestiga sila. Opo. Nung Sige po. Okay, kwento mo. Nung bago po nandun na tumating po sila doon, magda-12 po. Tapos pagkatapos po na investigation, mga 2 po kami dinala po sa police, nag-arrive na po. Tapos mga alas 4 po ng hapon kami nakuha ng statement po doon sa police station. PNP, nung nangyari po ito, sinabi nyo kanina, Hepe Valera, you conducted a dragnet. Correct? Yes, Your Honor. So, what was the result of your dragnet? Negative po, Your Honor. So, wala kayong hot pursuit, wala kayong ginawang checkpoints nung nalaman yung may ganitong pangyayari sa bara? Yun na po, Your Honor, yung dragnet. Yun na po yung checkpoints po, Your Honor, ng lahat po ng aming substation. Correct. Kasi, Kapitan, hindi naman kasi ako malimit na pumunta ng bara.
Kaso lang sa pagkaalala ko, ang bara, one way in, one way out, di ba? Yes po, yung doon po sa may Dalahican, pero may bago po ka pinapagawang kalsada po doon. Lalabas din po sa diversion, sa ecotourism po, Kota going to Dalahican, Santa Teresa po. So, hindi pa tapos yung kalsada na yun. So, Hindi pa rin po. So, one way in, one way out. At paglabas mo nung kalsada, papuntang Dalahican, may substation doon. Doon po sa may paggaling pong Baraway po, bago kakanan lang po, mga ilan lang po, nandun po yung substation po ng Dalahican. So, ang sinasabi mo sa akin, Hepe Valera, nag-conduct ka ng dragnet, you had a substation, how many meters away, Kapitan, from Dalahican? From Hindi ko Bara. po maano yung meters, pero pag nabiyahe po kami doon, 10 to 15 minutes lang po, mabilis po yung pagpunta po namin So, Dalahican. 10 to 15 minutes away, may substation ka doon, nag-conduct ka ng dragnet, merong panunutok, pananakit na nangyari, kaso lang, sa effort ninyo, no result. Yes, Your Honor. Sa result po ng dragnet operation po namin, Your Honor, ay wala po, sir. It turned out to be negative, sir. Yeah. Let's also point out na sabi din po nung mga nasaktan na biktima, nanay, pagpaumanhin nyo na, no, na may mga naka-uniforming pulis na nakamaskara. Okay. So, iniisip ko hindi mo naman sila mamumukaan dahil nakamaskara sila. Meron din pong sinabi dito kanina, nung wala po kayo, na nag-deploy po ng pulis at Coast Guard sa Barangay Bara ng October 30. Kapitan Kent, kabisado mo yung Bara kasi kumakandidato kang kapitan. Yes po. October 30, may nakita ka ng Coast Guard at police doon. October 30 po, bago mag-election na po, meron na po sila nakadeploy po doon ng police po, pati Coast Guard. Doon sa polling precinct. Yes po, doon po sa may gate, malapit po. But were there any police officers seen in Bara prior to October 30? Nung nung inutusan po ng tatay ko si Philomena, Nung pong 26 po, inutusan ko po si Plumina na pumunta po sa school at may nakarating po sa akin na may mga naka-uniforme na nagbabantay daw po dun sa school na mga naka-uniforme police. Kaya po pinapunta ko po ito. So, Ma'am Filomena, pakipatay lang po yung mic, Kapitan. So, Yes po. may nakita kayong mga pulis bago mag-atrenta. Opo. Sa loob po ng school at sa gate po. Doon sa school at gate. Opo. So, again, Mr. Chair, I just want to point out another incongruency sa testimonies. Ilan po yung nakita doon sa polling center? Yung pong Coast Guard, Ilan po nakita yung Coast Guard? 2 po. Ilang PNP po? Hindi ko po matukoy po sa loob kasi po sarado ang gate. Yun lang po nakita kong 2 po. Okay. So, Ma'am Filomena, unang-una, nagpapasalamat ako sa tapang at lakas ng loob mo para humarap dito. Alam kong naging traumatic para sa iyo yung nangyaring nakarang-halalan. Ilan taon na po ba kayo, nanay? 55 po. 55. Imagine 55 years old na babae, tatadyakan. Saan po kayo natamaan nung kayo po ay tinadyakan? Sa likod po 2 beses, tapos sa dibdib po, sumuka po ako ng dugo. Stroke po ako, sir. So, nung na-stroke po ba kayo at nung kayo po ay tinadyakan, nagkaroon ba ng medical legal na ginawa? Hindi ko po alam. Wala pong nagkampo sa amin ng medical legal. PNP? Sir, negative po, sir, kasi hindi po nila, sir, nasabi, sir, yung nung time nung kinukunan po sila, sir, ng affidavits. So are you saying during your investigation, hindi sinabi ng mga biktima yung nangyari sa kanila? Hindi po sinabi, sir. May I ask, sir, the investigator on case, sir? Kasi siya po mismo, sir, ang gumawa, sir, ng statement, sir.
Sige, go ahead. Before you speak, ano, did you take your oath as well, ano? Yes, sir. Yes, Your Honor. Last time, Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, nung pong kinukunan ko po ng salaysay si Nanay Pilomena, wala po siyang nabanggit po nung regarding po dun sa ganun pong pangyayari. Walang ganong pangyayari. Yung sinasabi ni nanay? Doon sa report ninyo? Yes, Your Honor. Ano? So, ano nakalagay sa report ninyo? Sige, DS, please. Police, what's your name again? Sige, ano nakalagay sa report? Have you submitted that to this committee? Have you submitted all these documents? Have you submitted? No, Your Honor pa. Is that a long report? Yes, Your Honor. Affidavit po nung mga victim, then yung pong, witness po, sorry po. Witness at saka po ni complainant po. Oh, so nagpa-platter sila, binigyan mo sila ng copy? Mayroon po. Do you have a copy, nanay? Can you kindly give us the copy? And at the same time, you give us a copy as well? And Yes, then- Your Honor. Alam niyo, ako, Chairman, hindi naman ako investigador, no? Kaso lang, I think it would be standard operating procedure by the police na pero kung merong ganitong report, ang unang itatanong, meron bang nasaktan sa inyo? Meron bang may tama po ba? May kailangan dalhin sa ospital? Siguro yun ang ilang sa mga itatanong. Kaso lang, medyo nakakagulat na base po sa report ng PNP, hindi pala naisalaysay yun. Tama po ba ako doon? Yes, Your Honor. Wala po dun sa salaysay po ni Nanay Pilomena po. Isn't it a standard operating procedure that, of course, that's a pagpasok sa bahay, di ba? Somehow, kasi sometimes you have to structure your questions, no? Sometimes it's structure ng questions mo, nadidetail mo yung lahat ng mga pangyayari. Yes, Diba? Your Honor. Excuse po. Basta po yung may victim po siya na nag-report, regardless of kung nasaktan po o hindi, talaga pong tinatanong kung nasaktan po siya, kailangan po ba niya ng medical Kaya attention. nga, tinanong mo siya. Yes, Your Honor. Oh, tinanong, ba't wala nasa affidavit? Wala. Wala po, Your O, Honor. ba't di mo nilagay sa affidavit? Tinanong mo pala eh. Kung tinanong mo, dapat nilagay mo sa affidavit. And thereafter, tinanong mo siya kung okay siya. Tapos, di dapat, kung merong kailangang dalhin siya sa medical officer, ginampanan natin sana yun, di ba? Anyway, sige. Mr. Chair, Go ahead. if I may.